Kaya Rally for Transparency and a Better Democracy, yun ang panawagan ng INC. Hindi po yung nakalagay na yan sa post na nakikita po ninyo. Isa iyang kawalang malay, kaignorantehan, kamangmangan. Yung mga nag-post nito ay kulang sa research, kulang sa kaalaman. Motivated kasi ng personal na agenda, makapanira lang ng iba, mapuntirya lang ang INC. Bato, bato sa langit, ang tamaan, huwag magalit. Ano po ang masasabi ninyo sa post na ito sa social media na lumitaw matapos o siguro ay habang nagaganap ang Rally for Transparency ng INC noong November 16 to 17? Nababasa nyo naman, "You can't hold a rally for greater democracy if you dictate your members who to vote for." Sa baba ay nakalagay coolcatholics.org. Acknowledgement and admittance yan na sila ang nag-post niyan, proudly. INC ang tina-target, obviously. Look at the picture, sabi nga. Larawan ng kapatiran na nagrarally. May flag pa, tricolor, green, white, and red. Wala ba kayong napapansin, mga kababayan? Pagtabihin po natin yan at yung poster ng INC. Ayan, basahin po ninyo. Magkaiba, di po ba? Panlilin lang o panloloko po ang tawag dyan at kawalang malay. Ignorance, kamangmangan. Mangmang ang mga nag-post niyan. Bakit po? Basahin nyo't unawain. Ulitin po natin. You can't hold a rally for greater democracy if you dictate your members who to vote for. Sabi nila. Akala yata ay nakapuntos sa INC. Hindi po eh. Mawawasak po sila dyan sa sinasabi nila. Bakit po? Basahin nyo yung nakalagay sa poster ng INC. Rally for Transparency and a Better Democracy. Magkaiba po ang focus ng dalawang yan. Ito ay masyadong backward, atrasado, sinaunang panahon pa, nagpapakita ng ignorance o kamangmangan. Itong sa INC ay current, kasalukuyan at futuristic, nagpapakita ng intelligence. Dito pa lang ay talo-talo na. Dito pa lang ay makikilala nyo na kung sino at anong grupo ang kulang sa kaalaman at backward ang isip, at kung sino naman ang updated at progressive ang isipan at may malinaw na vision. Katunayan, ano po ba ang pagkakaiba pag hinambing natin ang dalawang ito? Greater democracy generally refers to an expansion of scope, inclusion, and participation, while better democracy refers to the quality, effectiveness, and outcomes of the democratic system. Nakita niyo po ba ang keywords? Sa greater democracy ay scope, inclusion, and participation. Samantalang sa better democracy ay quality, effectiveness, and outcomes. Ito po ang mas detalyadong presentasyon. Greater democracy, nababasa po ninyo, may nakalagay pa dyan na representation. Ito naman ang better democracy, may mababasa po kayo dyan na good governance, responsiveness, and competence, at well-being and equality. Ano po ang dapat nating makita at maunawaan? Ang Pilipinas po, kung tutuusin, ay nakamit na o nasa estado na ng greater democracy. Ini-enjoy na po natin ang scope, inclusion, and participation sa proseso ng ating demokrasya. Di pa ba tayo masaya na sobra-sobra na ang participation at presentasyon natin sa proseso ng ating demokrasya? Sa usapin na lang po ng party list, napansin niyo po ba? Bawat sektor sa ating lipunan ay represented na, overlapping pa. Maraming sektor ng lipunan ay kung ilang party list ang nasa Kongreso. Naaabuso na nga eh. Yung isa sa mga yan, yung Ako Bicol sa pamamagitan ni Zaldico, alam nyo naman ang mga pangyayari. Isa sa mga itinuturong utak ng nakawan sa gobyerno sa pamamagitan ng flood control projects
Sana po ay naaanalisa po ninyo. Kung ang Pilipinas ay isa ng greater democracy, bakit naman magrarally pa tayo para maging ganun tayo? Walang lohika, di po ba? Kaya nga, better democracy ang ginamit ng INC na focus. Alam ng liderato ng INC ang kasalukuyang estado ng ating gobyerno. Alam ng INC na greater democracy na tayo. Alam din ng INC na ang problema ay nandoon sa quality, effectiveness, and outcomes na siya ngang focus ng better democracy. Tanggap ng INC na ang problema ay nasa paraan ng pamumuno at paghawak ng yaman ng bansa. Ang problema ay nakawan. Ang problema ay ang outcome o resulta ng maling paghawak ng pera ng bayan na ang bunga ay pagbaha, kamatayan ng maraming apektado. Yon ang problema. Ganyan katalino ang INC na sinasang-ayunan niyang mababasa po ninyo. The goal is not simply a greater quantity of democracy, but a better quality that delivers good governance, protects rights, and ensures accountability. The consensus among many political theorists is that the value lies in a robust, well-functioning system, better democracy, rather than merely expanding its scope without institutional safeguards, greater or unlimited democracy. Kaya rally for transparency and a better democracy, yun ang panawagan ng INC. Hindi po yang nakalagay na yan sa post na nakikita po ninyo. Isa iyang kawalang malay, kaignorantehan, kamangmangan. Yung mga nag-post nito ay kulang sa research, kulang sa kaalaman, motivated kasi ng personal na agenda, makapanira lang ng iba, mapuntirya lang ang INC. Ang tanong ay bakit pinupuntirya ang INC? Feel ko ang dahilan kung bakit. Napaka-obvious na mga dahilan. Una, inggit sa INC ang nag-post niyan. Pangalawa, wala nang ibang masabi. Bakit inggit sa INC? Simple, hindi nila magawa yung kitang-kita nila na nagagawa ng INC. Halimbawa po sa rally, kitang-kita ang diferensya. Ayan, yan ang dahilan. Malaking inggit. Hindi pa full force ang rally ng INC na nakapicture dyan. Walang kahirap-hirap ang INC na nakaipon ng ganyang bilang ng kapatiran sa Quirino Grandstand. No sweat, sabi nga. Alam nyo ba mga kababayan na kung natuloy yung third day ng rally, ay makikita doon ng mundo ang umaapaw na bilang ng pupunta doon. Yung day 1 ay preparation lang yon. Yung day 2 ay bumubuelo na. Yung third day ang full force, di na nangyari. Amen! Ang sagot ng mga naiinggit. Buti na lang daw. Si Aling Claire, baka nagpasalamat din. Ang punto ay kayang-kaya ng INC na punuin at paapawin yung lugar gaya ng mga nakalipas din na pagtitipon doon ng kapatiran. In contrast, sa kabaliktaran ay hirap naman ang pinagsama-samang kung ano-anong grupo at relihiyon na makarami man lang ng dadalo sa rally sa Luneta. Kita nyo naman sa picture, nakakaawa. Sa termino ng iba ay nilangaw. Sa balita naman, kahit ng mga bias na media, ay mas marami pa ang bilang ng mga pulis na nagbantay kaysa sa nagrally na binabantayan. Kahit idagdag pa yung nasa People Power Monument sa EDSA ay ganun din. Hindi pa rin mangangalahati sa bilang ng INC na nagrally sa Quirino Grandstand. Kasama sa rally o suportado ng mga diocese na Katoliko ang rally na yan noong November 30. Marami silang taong simbahan dyan, may kardinal pa. May basbas ng simbahan sa madaling salita. Ang tanong, bakit manipis ang dumating? Isang araw lang yun, bigo sa inaasahang numero. Hindi nangalahati sa bilang ng nagrally na miyembro ng Iglesia ni Cristo. Yan ang resulta. Mag-post na lang ng mapanlinlang at maling impormasyon. Makakurot man lang ba? Parang ganon. Nagmagaling at nagdrama. You can't hold a rally for greater democracy if you dictate your members who to vote for. Yan ang nakalagay.
Nakakakiliti ng paa ang post na ito. Hindi pinag-isipan. Sa You Can't Hold a Rally for Greater Democracy, supalpal na sila. Baka naman sa If You Dictate Your Members Who to Vote For, baka maka-score na sila. Sa isang banda, mga kababayan, ay duda ako kung otorisado ng Katoliko ang post na ito. Baka mga ordinaryong Katoliko lang ang mga yan na walang alam sa Biblia. Di kaya, bakit po? Dahil sa kung ako ang magtuturo ng aral ng simbahan ko, ay hindi ko gagamitin yung salitang dictate. Bakit po? Parang ganito lang po yan Aral ng Biblia na itinuro ng mga apostol at ni Jesus Christ na ibigin ang kapwa, maging ang mga kaaway. Ang tanong ay dikta ba yan o aral? Aral, di po ba? Sino ang susunod dyan? Yung tunay na alagad ni Jesus, di po ba? Eto pa, o magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti. Dikta ba ito o aral? Aral, di po ba? Sino ang susunod sa aral na yan? Yung tunay na alagad ni Jesus. Eto pa, magsiahon kayo sa bundok at mangagdala ng kahoy at mangagtayo kayo ng bahay at aking kalulugdan at ako'y luluwalhati, sabi ng Panginoon. Dikta ba ito o aral? Aral po ito, hindi dikta. Sino ang sumusunod dyan? Yung mga taong tunay na sa Diyos. Yung pagboto, dikta ba yon ng isang simbahan o iglesia o anumang relihiyon? As long as may basihan o binabasa sa Biblia. Ngayoy ipinamamanhi ko sa inyo mga kapatid sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kayong lahat ay mangagsalita ng isa lamang bagay at huwag mangagkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi kundi kayo'y mga lubos sa isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. Kung nasa Biblia, di ba't aral at hindi dikta? Hindi po pwede na kung gusto ng tao yung binabasa niya ay aral ang turing niya dito. At kung hindi niya gusto ay dikta kung ito ay turingan niya. Hindi po ganun Aral ba ito o dikta? Aral po, di po ba? Sino ang nakikita nyo na sumusunod sa aral na yan? Nagtuturo ng ganyan. Iisa sa pagboto. Sino po? Kayo po ba? Congratulations po sa inyo kung gayon. Wala raw dyan sa berso na yan yung salitang pagboto. Sabi naman ng mga tumututol. Huwag daw ipagpilitan. Mali bang sabihin na yung paghatol dyan ay gawaing pagboto o vote? Vote. An expression of approval, agreement, or judgment. A vote of confidence. Judgment, paghatol. Kundi kayo'y mga lubos sa isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. Ulit, sino ang sumusunod sa aral na iyan? Yung tunay na mga alagad ni Jesus, di po ba? Sino ang aayaw? Di yung peking alagad, mapagkunwari, Kristiyano lang sa salita, hindi sa gawa, ano pa ba ang tawag doon? Maraming tutol sa INC kapag itinuturo nila na ang paghatol sa berso na yan ay nangangahulugang pagboto. Maging ang sektang ito. Pagboto, isang uri ng pagpapahayag ng paghatol. Inulit pa sa ibaba. Totoo na ang pagboto ay isa ring uri ng paghatol. Sabay kambyo, napansin po ba ninyo? Pero, hindi lahat ng paghatol ay pagboto. Wala naman sinasabi ang INC na lahat ng banggit na paghatol ay pagboto. Common sense lang po, di po ba? Kung napansin po ninyo sa berso, bago banggitin yung kundi kayo'y mga lubos sa isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol, ay binanggit muna yung huwag mangagkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi. Ano ang ibig sabihin nun? Ano ba ang kasalungat ng bahabahagi? Di ba't pagkakaisa, magkaisa? Kaya sa INC ay doktrina o aral ang pagkakaisa sa pagboto. Hindi po ito dikta o idinidikta sa mga miyembro. Kung ito ay aral, paanong pinagpipilitan ng mga nag-post nito na ito ay dikta sa mga kaanib? Hindi po dikta,
Wala pong dikta. Katunayan, aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Susunod ka ba sa aral o hindi? Ganun lang po yan eh. Alam mo na ang premyo pag sumunod ka, at ang kabaliktaran naman nito, bahala ka na, decide ka. Ganyan po sa iglesia eh. Iyan ang itinuturo nila, walang pilitan. Kung walang pilitan ay walang diktahan. Kaya mali ang nakalagay dito. Fake news ang tawag dito, mga kababayan. Huwag kalilimutan na ang fake news ay ikapapahamak at ito ay sagabal sa pagsulong ng demokrasya. Napansin nyo ba? Panira sa demokrasya ang post na ito. Hihilahin sa kapahamakan ang maniniwala rito.